Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update tungkol sa bagyong Uwan na tumama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Umabot na sa 1.7 milyon ang bilang ng mga apektadong individual, 27 ang namatay. Base yan sa pinakabagong report mula sa Office of Civil Defense. Ang malakas na bagyo ay nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala sa maraming lugar. Narito na po ang headline tonight. Ang hagupit ni Bagyong Tino, 232 na ang nasawi, 112 ang nawawala, 523 sugatan. Ang Bagyong Tino, may international name, Calmegue, ay nag-iwan ng malaking pinsala sa ilang rehiyon sa Pilipinas. Umabot na sa 232 ang bilang ng mga namatay, 112 ang nawawala, at 523 ang nasugatan. Narito na po ang mga lugar na labis na naapektuhan. Cebu Province, 150 deaths. 57 missing, 451 injured. Negros Occidental, 42 deaths, 50 missing, 28 injured. Negros Oriental, 21 deaths, 5 missing. Agusan del Sur, 6 dead. Leyte, 2 deaths, 41 injured. Southern Leyte, 2 deaths. Ito po ang pinakabagong report na inilabas mula sa Office of Civil Defense. Kasama sa mga apektadong lugar ang Agusan del Sur, Leyte at Southern Leyte. Nagsisikap ang ating pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya, lalong-lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdeklara ng State of National Calamity. Ang Department of Education o DepEd ay nagbigay ng temporary learning spaces at namahagi din ng EduCahon kits. Ang US government ay nagbigay din ng $1 million bilang tulong sa Pilipinas. Patuloy ang mga rescue operation. Ngunit may mga hamon dahil sa mga hindi madadaanan na kalsada. Pinapaalalahanan na ang mga mamamayan na manantiling alerto at sundin ang mga safety guidelines. Naku po mga kababayan, nakakalula po ang dami ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Siguro po sa susunod, kung sakali po may mga babala na mula sa ating pamahalaan, mas maigi po siguro ay magsilikas na po tayong lahat agad. Ay ka nga, lesson from the past typhoon. Kung mas maaga makalikas at maging handa, mas konti po ang masugatan o posible, konti din po o di kaya walang mawalan ng buhay at damage sa ating komunidad. Hindi po dapat tayo magmatigas kasi po walang matigas sa bagsik ng hagupit ng kalikasan. Lagi po tayong maging alerto at handa sa mga ganitong sitwasyon. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Wednesday, November 12, 2025. Ako si Nicky Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at impormado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.